Dito tayo sa totoo. Talaga. Oo naman! Talagang talaga, kapatid. Dahil 12:12 na nga po ang ating tamang oras at tamang-tama rin ang timing mo na naman ngayong Tuesday. Kumusta ka ba? Tuesday. Sana po'y tuloy-tuloy pa rin ang inyong mga ngiti sa inyong mga labi at sana hindi lang hanggang labi ang ngiti na yan ha. Sana rin ay masaya ang inyong mga pakiramdam. Yan naman po yun. Kung sakasakali na medyo nakukulangan kayo ha sa mga magagandang pangyayari sa inyong buhay, the mere fact na ikaw ay nandito, naririnig kami, at nagising na naman ngayong Martes na ito, magsaya ka. Meron pang isang pagkakataon para maitama ang mga mali. Meron pang panibagong araw para naman ikaw ay magbigay din ng pag-asa sa iyong mga, syempre, nagtatrabaho para sa iyong pamilya, para kina nanay, para kila tatay, para sa mga pangarap mo, kahit pa nga medyo kahit na medyo ang hirap-hirap namang abutin nito. Ano ba naman yan? Hirap na ako, Kuya Poy. Sabi ko nga, nagising ka pa, may pag-asa pa. Ganoon yun. Kaya keep on smiling. Mas nagiging produktibo ho tayo. Alam nyo ba yan, mga kapatid? Mas nagiging produktibo ang mga tao kapag maganda rin ang kanilang pakiramdam. Pagka maganda ang kanilang outlook sa buhay, kahit pa nga may mga negatibong mga dumarating, it's just another day. Sabi nga you may be having a bad day, but it's just a day, not a bad life. Yan! Ganoon! Huwag mong akuin lahat. Pwede mo naman kasing ibahagi sa amin yan kung hindi mo na kinakaya. Kung medyo malayo ang makikinig na kaibigan mo, malayo ang makikinig at dadamay sa'yo na kapamilya mo, nandito po kami sa programang Heart to Heart para pakinggan ka at pag-usapan natin yan. At syempre, eto na nga po ang mga paraan kung papaano pwede mo kaming kontakin at alamin kung saan ba nababagay. Kasi kung meron ka na nabuong kwento dyan, ay ipasok mo na yan dito sa Dear Kuya Poy natin. Ipasok mo na sa Dear Kuya Poy. At syempre, mag-join ka na doon sa H2H Conversation Official na FB page natin. I-PM mo kami doon. H2H Conversation Official, mag-join ka dyan at i-PM mo kami ng iyong kwento na pwedeng pang Dear Kuya Poy. Ganun din, meron din tayong email address naman, dearkuyapoy@gmail.com. Pagaanin natin yung bigat na nararamdaman mo, kapatid, ha? At syempre, pwede rin naman na mag-confess. Gusto ko talaga sabihin na, Kuya Poy, hindi ako ganun kagaling magsulat, pero willing na talaga ako magkwento. Tulungan po ninyo ako. Nandito naman ang ating H2H Confessions. Magtatapat na po ako. Tapat na. Ayan. Eto naman ang mga numero namin, ha? Kung sakasakali gusto mong itawag sa amin, magkakwentuhan tayo. Eto ang mga hotlines, 8631-5788 o ang 8631-6674. Ayan. Nandyan na po sa inyo lahat, ha? 8631-5788 o 8631-6674. Yan din ang mga numero na pwedeng tawagan naman kayong mga gustong magbigay ng payo o magbigay din ng inyong mga kuro-kuro sa ating mga makakausap sa H2H Confessions, sa kwentong marinig natin sa Dear Kuya Poy, at ganun din ang inyong kasagutan din sa ating Love Question of the Day. Ganyan. At eto pang matindi. Eto pang matindi dahil 16 minutes na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Uumpisa na ho natin agad-agad ang ating programa. Pero ang ating munang paalaala ay mag-share ng ating live streaming. Go, go, go!
At ilakas na rin ang inyong mga radyo na nakatutok dito sa 92.3 True FM. Dahil dalawang 250 pesos na cash ang naghihintay na naman. At ipamimigay namin sa pagtatapos ng ating programa, dalawang 250 pesos na cash ha, at isang sulit TV box. Saan ka pa? Yan ang sinasabi. O ayan, si Ai Amatosa, si Eileen Amatosa, sabi niya, done sharing. Ayan, kaya hello rin kina Enlera, Montalvo, sina Renato C, sina Zizky Majid. Hi from Malaysia. Sheila Marie Celeste Andeng Bongo, Clint Suwan mula sa Danau City, Cebu. Si SC Torno o EC Torno. Ang dami ng mga nakikinig sa atin. Sina Andeng Bongo, Aleni Hungko, nasan pa? Ronald Tumbaga, Jason Abulensya, saan pa? Ang dami ng mga tutok na tutok. Sina Gil Enriquez. Ayan, thank you. I-share nyo na ng i-share mga kapatid ha. Eto na, umpisa na nga po natin ang ating pagtatapat. Pero tatapatin ko na rin po kayo, mga kapatid, tatapatin ko na rin po kayo dahil ang susunod na kwentuhan na inyong maririnig ay medyo merong lalamanin na mga deskripsyon na pasintabi po sa mga kumakain. Hingi na po kami ng pasintabi sa mga kumakain o sa mga may hinaan sikmura. Ayan, para ho lalong malaman lang din natin yung kinalalagyan nitong ating mga kausap para sa H2H Confessions. Kaya umpisa na natin. H2H Confessions. Palaisipan sa ating kapatid na si Maureen kung papaano niyang hihiwalayan ang isang taon niya ng kasintahan na si Andrew. Simula kasi nang piliin na makipag-live-in nitong si Maureen kay Andrew ay lagi na lang daw sumasakit ang ulo niya at hindi lang po sumasakit ang ulo, sumasakit na rin ang ilong dahil sa nakakasulasok na amoy sa bahay na kanilang tinitirhan. Yan ay dahil sa sobrang dugyot ng kanyang jowa, di umano. Sa tindi nga ng problema ni Maureen, pati raw eto pasintabi. Maski raw yung mga karne sa loob ng kanilang ref ay hindi nakaaya-aya. Naiiwan na hindi kaaya-aya, hindi ko naman alam kung paano masisira. Nasa loob ng ref, nasisira pa yung mga karne. Baka nasa ref pero hindi naka-on yung ref. Diba? Dapat pagka malamig na pe-preserve yan. Mamaya malalaman po natin yan kay Maureen. At sa tuwing ito naman daw, si Maureen ay nagkukusang loob na rin na ligpitin yung mga kalat nitong kanyang live-in partner na si Andrew, ay panay naman ang parinig na natatanggap niya mula naman sa ate ng kanyang boyfriend. Kesyo ang arte-arte daw nitong si Maureen sa pagliligpit niya ng mga kalat. Maski ang mga pinggang pinagkanan ay nakatambak, suki na rin daw yung mga alam nyo na, mga insekto, mga ipis, mga ganyan, iniiwan, mga pinagkanan. Kaya ngayon, itong si Maureen, hindi maiwasang isipin kung jowa ba talaga ang turing sa kanya ni Andrew o isa ba talagang kasambahay lang na inuwi sa kanilang tinitirhan ngayon. Mula dito sa Quezon City, kausapin na po natin si Maureen. Maureen, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Maureen, itong ilan sa mga description dito na sinabi mo, hindi ba exaggerated ito? Totoo bang nangyayari ito? Baka naman minsan lang nangyari. Simula po nung dumating ako sa bahay, ganun na po talaga. Gumagana ba yung refrigerator na ginagamit nyo o parang cabinet lang? Na Gumagana naman po. May lamig. Bakit nasisira pa rin yung karne sa loob? Siguro po sa sobrang tagal na po niya na naka-impact doon. Halos hindi ko na po ma-atin na paano pa nila na ahayaan na isalo sa mga okay na pagkain. Yung mga pagkain na nasisira na dun sa loob ng reso. Sobrang tagal na po. Oo, sandali. Malaman ko lang rin, sabi mo kasi merong mga binabanggit na meron kang binanggit dito na yung ate niya ay naartehan sa'yo kapag ka nagliligpit. Bahay ba ito nila Andrew?
Opo, bahay po nila. At sino yung mga kasama nyo sa loob ng bahay na yun? Yung parents niya po na senior citizen na po, tapos yung dalawang ate po niya. And si Andrew po madalas nasa work, uuwi lang po siya. After work po, tapos pagising work na naman po. At yung dalawang ate niya, may mga pamilya na rin ba o mga dalaga? Wala po, dalaga po. No, mga dalaga, pero ibig sabihin mas inaasahan sa mga kababaihan na kayo ang mas maayos sa bahay. Pagka ba pumasok ako, halimbawa ay kamag-anak mo at sumama ako dyan sa tinitirhan mo ngayon, sabi mo kasi nakakasulasok yung amoy doon sa tinitirhan mo. Maaano ba ako? Malalaman ko na nandun na ako sa bahay mo kapag ka pumasok ako dahil sa amoy. Ganun ba talaga kadugyot? Kasi po yung mga pinagkainan po nila, napapanisan na nakatambak sa lamesa, sa may lababo. Kaya po talaga maaamoy mo pagpasok pa lang po ng bahay. Hindi mo na talaga maatim na saan ang gagaling yun, nahanapin mo po. Kaya walang choice kundi lilinisin mo talaga kasi di naman din po kami OC pero parang di naman po kaya na hygiene, po yung titirahan. Yung hygiene lang, syempre. Kasi kahit anong linis mo sa katawan, madumi yung nasa kapaligiran mo, madumi ka na rin. Di ba ganun yun? Okay. Maureen, papaano namang sinabi nung ate na nag-iinarte ka lang daw? Maarte ka? Bakit? Pag nagsasabi po kasi ako kay Andrew na about doon sa linis ng bahay and kapag ino-open up niya po sa mga kapatid niya na maglinis po, ganun. Sinasabihan na di naman madumi yan, malinis naman yan dyan, arte-arte lang yan, ganun po. Okay, sandali. Gusto ko lang medyo i-describe mo sa amin ano bang itsura ng bahay na tinitiran mo. May mga sarili-sarili kayong kwarto. Kayo ba ay maituturing na nandun sa, sabihin na natin, depressed area? Kung saan tabi-tabi yung mga bahay. Yes po, tabi-tabing bahay po. Tabi-tabi yung mga bahay, tapos mga maliliit na kwarto na mga plywood. Ganun ba yung ano? Opo, kaya po. Simpleng bahay lang po. Simpleng bahay. Okay. So, mas kailangan nga ng linis para sa kinikilusan ng mga tao. Ano bang ginagawa rin sa buhay ng mga kapatid nitong si Andrew? Bakit hindi ayusin naman yung kinikilusan nila? Hindi ko po alam kasi hindi naman din. Bali, kuya po, bago pa lang po kasi kami nagsasama. So, hindi ko pa po ganun super close yung mga kapatid niya, kaya hindi ko din po alam kung anong ginagawa po nila sa buhay. Hindi ko alam kung may trabaho ba sila, work from home. Kasi madalas po nasa kwarto lang, lalabas lang. Tapos, yun lang po. Hindi ka na makabalita kung ano ba mga gawa dahil nga medyo, parang mabigat din ang loob sa'yo nung dalawa niyang kapatid? Parang ganun po. Ano ba to? Mas matatanda sa inyo ni Andrew o mga mas bata? Mas matanda po kay Andrew. Mas matatanda pa. Ilang taon na nga kayo nitong si Andrew? 26 years old ka na. So mga nasa anong edad na itong sina ate? Parang yung isang ate nga po, 3 age gap. Yung isa, ewan ko lang po kung ilan. Mas matanda pa yun. Opo. Kumbaga, hindi naman nagkakalayo-layo rin yung edad ninyo. Opo. Okay. Sige. Puntaan na natin. Ano ang pinaka-pinupunto mo rito? Gusto mo na bang hiwalayan si Andrew nang dahil sa ganito? Kasi kung mga gamit lang ni Andrew, matsyatsaga mo ba na linis-linisin? Siya rin ba? Papaano to sa kwarto nyo? Kumusta? Yung pinaggamitan ba ni Andrew? Nilalaban ba? May nakasabit lang dyan, nakatapon lang doon. Papaano? Si Andrew po, kuya po, dahil po may trabaho, naiintindihan ko na kung minsan napapabayaan na rin yung gamit niya. Ang hindi ko po kasi pati po yung sa pamilya niya, sa bahay nila. Tapos pag nag-aasikaso po ako, parang ang sama-sama pa po ng loob nila na nililinis ko yung kalat nila, tapos iniisip nila na nagagaling-galing po ako sa may bahay nila. Sandali. Nandyan ka, nakipag-live-in ka kay Andrew, so inaasikaso mo si Andrew, at syempre bilang pakikisama, pati yung mga labahin na damit nila, ikaw na rin naglalaba. May time po kasi minsan binababad po nila, tapos iniiwan lang nila nag-aamoy. Kanal na ewan dahil sobrang tagal nang nakababad. Syempre po, may isasama mo na. Isasama mo na. Pinagpapaalam mo ba? Baka ikinukula. Ha?
Baka dinadasalan. Baka may orasyon. Hindi ko. Sinasama ko na po kasi, tapos sinasabi ko naman po sa kanila na, ate, nilabang ko na po, sinama ko na. Sagot lang, okay. No, walang salamat man lang. O tapos yung mga pinagkanan, nasa lamesa lang, o kaya nasa lababo, iwan na lang. Baka naman mga alaga, kaya nila yung mga ipis. Hindi kaya? Parang mahal po nila yun. Baka pet nila yun. Ikaw talaga, hindi mo kasi inaalam. Pero unang-una, bakit nga naman kasi kinailangan pa na mag-live-in kayo? Ano bang gawa mo sa buhay, Maureen? Bali, nag-work din po ako. Tapos nag-stop po ako simula po nang nagsama kami kasi pinatigil na po ako. Pinatigil ka? Bakit? Po? Bakit pinatigil ka? Kuya po, kala po kasi namin is pregnant po ako nung mga past month. Pero yun, false alarm lang. Okay. And nagtuloy-tuloy po, kuya po. Tapos nung medyo nakakapagod na kasi paulit-ulit, tapos parang kahit si Andrew po wala na rin pong action dun sa issue regards dun sa bahay nila at sa mga kapatid niya. Inaaya ko po siya na magbubukod po kami. Kaso dahil nga po parang siya lang yung inaasahan dun sa bahay nila and senior citizen ng mga parents nila. Hindi po siya makaalis. So hindi ko po alam kung mag-i-stay pa ba ako dun sa bahay nila na gano'n or... kung sakasakali ba na ikaw ay aalis dyan, saan ka ba nakatigil dati? Sa mama ko po. Ayun, sa mama mo. Hindi ba pwedeng bumalik ka na lang sa ganung klase ng setup? Yun nga po ang hindi ko alam kung paano ko po kay Andrew. Alam mo, mas maganda, i-explain mo na lang kay Andrew. Iba yung nakasanayan nyo kasi dyan sa bahay. Gaano ka nakatagal? Huwag mong sabihin sa akin last week ka lang nandyan, ha? O gaano ka nakatagal na nakaka-experience ng ganyan sa bahay nila Andrew? Gaano na kayo katagal magka-live-in? One year kami, Kuya Poy, and magsi 6 months po ako naka-stay na sa kanya. Yan. So, kalahating taon na rin and I think it's fair enough na sabihin na kinonsider mo naman na sumubok na makitira kasama ang iyong mga future in-laws. Tama? Oo. Hindi naman na rin siguro masama kung sasabihin mo, Andrew, babalik na lang ako kay mama. Wag mo nang alam mo siguro kung naiirita na siya doon sa dumi sa kumbaga para makagaan-gaan. Baka pwede naman 'yun. Sobrang layo ba ng tinitigilan mo at hindi ka na mabibisita ni Andrew? Medyo malayo po yung bahay niya sa bahay. Medyo malayo pero dati nakakapunta naman siya, 'di ba? Muntik na nga kayo makabuo ng bata. Nagagawa ng paraan eh. Ha? Okay. Opo. Yan. Tsaka sa tingin ko kasi, Maureen, kaya para nahihirapan ka magdesisyon sa ngayon, dahil sa ikaw ay walang power. Feeling mo wala kang power dahil wala kang trabaho. Nakaasa ka kay Andrew. Pero hindi naman ganun. Kaya mo naman din na tumayo sa sarili mo. Diba? Strong ka naman dati. Nakapag-decide ka nga ikaw nga malakas din ang loob mo na makipag-live-in. Ang problema... yung mga kasama nyo sa bahay, not necessarily si Andrew, feeling ko, dahil sa mahal natin, kaya natin yun. Pero kung salaula yung mga kasama nyo sa bahay, mahirap naman pilitin din yung sarili mo. 'Di ba? Doon ka sa lugar kung saan komportable kang makakakilos, magiging productive ka, hindi yung nandidiri ka na pumwesto dito, na kumain sa plato na alam mo kung ano nangyayari at kung papaano nilang... ipagsawalang bahala lang kapag katapos na pagkanan at kung ano-ano na mga dumadapo doon. 'Di ba? Kung gano'n ang pamumuhay ng mga kapamilya na sige, yun ang problema pero kung siguro kung kayo lang dalawa ni Andrew, maayos 'yan. Mahirap kasing kumilos ng para bang ang dami mong pinangingilagan at yung mga pinangingilagan mo mga anti-linis. Anti-linis sa diba? Ganun. Ang salaula, baka salaula na yan hanggang sa, sa mga susunod na panahon, hanggang matapos ang panahon nila. Hindi mo na mababago yan. Biruin mo, nagagalit pa kapag ka inaayos mo na yung bahay nila. Hindi ka na-appreciate ng mga yun. Bumalik na lang kayo sa dating setup, kausapin mo si Andrew. Ha? At magtrabaho ka, bumalik trabaho ka. Maureen. Okay.
Sino yung sino yung bumubulong dyan? Si ate ba yan? Pamangkin. Pamangkin nila? Pamangkin mo? Opo, nandito po ako sa bahay namin. Nasa bahay ka na sa inyo. Anong pakiramdam na nandiyan ka sa bahay ulit ng nanay mo? Dumalo lang po ako dito kasi ito nga po, magpo-confess po ako. Ayun, oo. Baka po marinig po ako din sa bahay nila. Yes, oo. Naintindihan ko naman, Maureen, Pero hindi. Anong pakiramdam mo ngayon na nandyan ka sa bahay ninyo? Kung saan, I guess, malinis, maayos naman dyan sa tinitigilan mo. Anong diferensya? Magaan sa pakiramdam ko, parang rest talaga. Diba? Kumusta yung hinga mo? Mas maayos yung mas maayos yung oxygen dyan. Mas po. Ayun nga yung sinasabi ko sa'yo. Pwede naman yan na bumalik ka sa ganyang setup. 'Di ba? Isa rin 'yan sa sukatan, hindi lang puro hindi lang yung puro ang konsiderasyon mo. Mahal kita, anong pangalan nga nito? Si Andrew. Ayan, mahal kita, Andrew, kaya magtitiis ako para sa'yo, no? Papaano ako? Kung mahal mo rin ako, hayaan mo lang rin muna ako dito at magtatrabaho ako. Uy, mahirap ang buhay ngayon, ha? Kaya maghanap buhay, wag isuko ang lahat. Wag magpakatanga ng dahil lang sa pagmamahal. Yung iba ganyan Huwag ka na magtrabaho, kaya ko na lahat. Tapos ang sinusuko mo na yung mga karapatan mo to decide para sa relationship ninyo, iwasan nyo yun, Maureen, okay? Okay po. Biruin mo, uwi ka lang sa inyo, hindi ka na makauwi dahil sa siya yung nagtatrabaho. Hindi pa kayo mag-asawa, iha. Wala pa kayong papel, kaya kailangan irespeto ka. Irespeto niya yung desisyon mo na umuwi sa nanay mo, mamuhay na maginhawa. Mahal mo naman siya. Nga lang, sa laula talaga yung mga kasama mo. Na mga kapamilya niya naman doon sa kabilang bahay. Okay, Maureen? Okay po. Alright. Maraming salamat sa iyong pag-amin sa amin dito at sa pagtatapat. Diba? Yung mga simpleng mga bagay na ganyan, mga kapatid, akala natin simple, pero talagang parang mga anay din yan nasisira sa ating relasyon. Kahit na okay kayo ng inyong mga partner, pero yung mga kapamilya na sa paligid ay hindi maayos ang trato doon sa ating pinili na mahalin, talagang unti-unti rin yan na sabi ko nga parang anay, unti-unting masisira yung mga diskarte ninyong gustong gawin din para sa inyong relationship. Love question of the day, paano mo nga ba malalaman kung genuine ang love sa'yo ni partner? Aww. Kuya Poy, na-realize ko, Kuya Poy. Kuya Poy naman, yung tanong mo naman Yan tuloy. Nalaman ko tuloy. Hindi talaga genuine. Yung love ng partner. Sa lahat ng mga napaisip, love daw niya ako kaso sinasabi niya lang, hindi niya naman pinaparamdam. Yan lang. Ayan eto na nga po ang inyong mga kasagutan, mga kapatid. Sabi ni Maria Lourdes Narcua, kahit nagbago na ang physical na appearance ko, mahal niya pa rin ako. Kahit na nga toothless na ako. Salamat Maria Lourdes for being honest. Kahit na nawala na yung ngipin. Na dati yun yung nakakuha ng atensyon ng kanyang jowa, yung magandang ngiti. Nawala na yung ngipin na sparkling teeth. Nawala na, mahal pa rin. Ay, genuine yan. Ito, si E.C. Torno, sabi niya sa sagot niya, para sa akin, genuine ang love ng aking partner dahil ako lang ang pinakasalan niya at nakatatlo na kaming anak ngayon. Genuine ang pagmamahal sa'yo kasi wala namang ibang motibo na magtataksil o mangangaliwa ang asawa mo. Inaalagaan na hindi ka binibitawan ng mga masasakit na salita at hindi pa pinapaiyak. Kumbaga, sa'yo lang talaga nakatuon ang kanyang pagmamahal. Kaya dapat kung tayo ay magmamahal sa isang tao lang, ha? At pahalagahan mo siya. Salamat, Kuya Poy. Ang sweet naman ni Easy Torno. Siguro sasabihin ng iba dyan, sana all.
Renato C. Sabi niya, genuine ang love kapag ka binibigay niya ang lahat kahit wala nang matira pa para sa kanya. Talaga naman ha, selfless love. Norma Feliciano, genuine ang pagmamahal if you love him at his best and you still love him at his worst. Kaya mo siyang i-forgive kahit pa nga nagkamali siya ng paulit-ulit. You love not only him, pati lahat ng mga taong mahal niya rin. Ganoon. Si Maxine Tolentino, sabi niya, yung todo effort siya sa partner nila, yung suporta siya sa lahat ng bagay, pero dapat alam ng bawat isa ang limitasyon. Yung lagi siyang naglalambing para lagi rin silang masaya. Sheila Marie Celeste, genuine ang love sa'yo ng iyong partner kung nakatuon lamang ang pagmamahal niya sa'yo at hindi kanya sinasaktan at hindi kanya iniiwanan. Nag-e-effort siya na ikaw ay mapasaya at ang kasiyahan mo ay kasiyahan niya na rin. Ikaw lang ang mahal niya talaga, wala nang iba pa. Si Diamond Black Whiskey, wala nang ganun sa ngayon. Sabi, ang tanong, paano mo malalaman na may babae siya? Lagi siyang sweet sa'yo at mapagmahal na asawa. Ganun sana ang tanong. May suggestion na tanong. Si Diamond Black Whiskey. Kahit na sweet daw, nalalaman. Paano malalaman kung meron siyang ibang karelasyon? Si Marvin, sabi ni Marvin, sa pagkain pa lang po, malalaman na yan kung genuine ang pagmamahal sa'yo. Aba, talaga ba? Kapag ka hindi ka binetchin, ganun ba yun, Marvin? Kapag ka hindi ka nahilo sa pagkain. Ayan, si Richard Carion, sabi niya, alamin kung hanggang saan ang paninindigan o pagpapahalaga niya para sa iyo. Ang minimithi ng genuine na pagmamahal ay hinahangad hindi lamang ang pansarili, kundi ang hinahanap nito ay yung pangangailangan ng kanyang partner. Ayan, at sa marami pang iba na sinabi nitong si Richard Carion. Thank you so very much, mga kapatid, sa inyong magagandang mga sinabi at sa inyong pagsasabi sa amin din, ha? At sa marami sa ating mga nakikinig kung paano nga ba malalaman kung genuine o totoo talaga ang pagmamahal sa iyo ni partner. Iba-iba ang naging paraan, iba-iba ang inyong mga eksplanasyon, pero ganyan ho talaga. Ine-expect namin na iba-iba dahil magkakaiba rin tayong mga tao. Ganyan yon. Iba-iba ang ating mga naranasan. At dahil nga po ang babait talaga ninyo, mga kapatid, eto na nga po ang ating mga winners. 250 pesos na cash muna tayo. Bibigay na natin. Kay Maureen ng Quezon City. Ang ating nakausap kanina sa H2H Confessions. 250 for you. Ayan ha. At syempre, ang second winner naman natin. Pamimigay na natin ang ating sulit TV box, si Enlera Montalvo, na sumagot sa ating love question of the day. At meron pa tayong isang natitirang 250 pesos na cash. Mamaya-maya po yan. Pagkatapos naman nating basahin ang ating kwento. Ang makabagbag damdaming kwento sa Dear Kuya Poy. Dear Kuya Poy. Dear Kuya Poy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng nakasubaybay sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako si Edmar, 38 years old, mula dito sa Laguna. Masasabi kong maswerte ako sa asawa kong si Ana dahil naging magaan ang aming pagsasama simula noong nakilala ko siya hanggang sa naging ina at opisyal ko na nga siyang maging asawa. Childhood sweethearts kami ng misis kong si Ana, Kuya Poy, at since high school, kami na talaga. Masasabi kong mabait ang Panginoon sa aming mag-asawa dahil bukod sa biniyayaan kami ng malulusog na mga anak, ay may maayos at malago rin kaming negosyo. Sa tulong na rin ng parents ni Ana, ay nagsimula kami sa maliit na meat shop hanggang sa napalaki namin ito at nagkaroon na rin ng iba't iba pang klase na negosyo gaya ng catering services, ng milk tea shops, RTW, water refilling stations. Masasabi kong Kuya Poy na masagana at masaya ang pamilya namin kaya wala na talaga akong mahihiling pang iba. Tanging
walang patid na pasasalamat talaga mula noon. Pero ang inakala kong masayang karanasan ay bigla na lamang nag-iba nang dumating nga ang pandemic. At gaya ng napakaraming negosyo ay lubhang napilayan din ang aming mga pinagkakakitaan dahilan para unti-unting magsara na nga ang mga ito. Kahit papaano ay may natira pa rin naman na negosyo sa amin. Pero kasabay ng pagbagsak ng aming kita ay tumamlay na rin ang misis ko. Para bang nawalan na siya ng gilas at bilib sa sarili niya matapos na mangyari yun. Bukod pa dyan, nakalimutan na rin niyang mag-ayos ng kanyang sarili at napapabayaan niya na nga rin ang kanyang kalusugan, Kuya Poy. Siya pa naman ang nagpasimula ng marami sa aming mga naging successful na negosyo noon. Yung dating may get-together kami sa aming pamilya ay nawala na rin kasabay ng mga pagbabago sa asawa kong si Ana. Madalas ay wala na siyang imik at laging malungkot ang misis ko, Kuya Poy, dahil sa nangyari at na-develop niya na nga rin ang matinding depression at low self-esteem. Sa totoo lang, bukod sa pagiging programmer, ako rin ay nagpapatakbo ng natitira pa naming nag-iisang negosyo. Minsan nahihirapan ako sa sitwasyon ko, Kuya Poy, pero bilang padre de familia ay dapat lakasan ko ang aking loob lalo na at kailangan ng masasandalan ng mga anak namin at ng asawa kong para bang nadiskaril ang diskarte sa buhay. Sinusubukan ko naman siyang kausapin para man lang madagdagan ulit ang confidence niya. Pero aminado akong nahihirapan ako sa pagpapabalik at sa paghila sa dating sigla at saya ng asawa kong si Ana. Hindi ko alam kung papaano ko malalampasan ang problemang kinakaharap ng aming pamilya ngayon, Kuya Poy. Umaasa ako na kahit papaano ay mabigyang payo ang isang kagaya kong padre de familia na naguguluhan sa mga pagkakataong ito. Maraming salamat and more power pa sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Edmar. Dear Kuya Poy, Napakinggan natin mga kapatid ang kwentong ito ni Edmar at ng kanyang asawa na si Ana na napakasigla noon. Siya yung magilas at siya pa nga yung pasimuno sa pagbuo ng kanilang pamilya at ng iba't iba nilang mga negosyo. Pero talagang magpasa hanggang ngayon mga kapatid, kahit na nga tapos na ang pandemic, napakarami pa rin ang naapektuhan ng pagbagsak ng kanilang mga itinayong mga negosyo noon. Pero alam nyo, ang leksyon na iiwan talaga sa atin nitong ibinahagi ni Edmar ay isang paalaala na sa pag-aasawa ay maraming iba't iba ho talaga mga pagsubok ang pwedeng dumating. Yan ho ang dapat nating maintindihan, ha? Ibig sabihin ba nito ay iwasan na natin yung mag-asawa? Of course not. Hindi tayo ganyan mag-isip mga kapatid dahil hindi naman araw-araw ang pagdating ng mga nakakalungkot na mga eksena sa buhay mag-asawa. Minsan napapatagal katulad nitong kay Edmar, 'di ba? Ilang panahon nang natapos ang pandemya pero hindi pa rin makarecover si Ana, pero kita nyo naman nandyan pa rin hindi pa rin siya nakarecover doon sa mga pagbagsak ng kanilang business at para bang apektado talaga siyang personally and yung kanyang kalusugan sa mga pangyayari. Pero dapat po talaga nating isaisip na kumbaga parang tagtuyot yan, parang yung tag-init na naranasan natin, lilipas din. Uulan din naman. Pero para ding delubyo na babahain tayo, halos malunod na tayo, pero matatapos din. Basta't huwag tayo makakalimot doon sa pangakuan natin sa isa't isa, sa mag-aasawa nung kinasal kayo. Sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, to love and to cherish. Diba? Ganyan, meron tayong mga pangarap na binitiwan sa isa't isa. Kaya minsan ba, akala nyo yung pag-holding hands ay pakikipag-holding hands lang? Of course not. Yung pakikipag-holding hands natin, nung mag-boyfriend tayo, mag-girlfriend tayo, ano bang pakiramdam nun? Para lang may payabang ka sa mga kaibigan mo, na meron ka ng karelasyon, at ngayon may asawa ka, magka-holding hands kayo, okay, ano na ba to? Parang
Kailangan ba na mag-holding hands? Dahil no, because we feel some kind of assurance kapag kahawak natin ang kamay ng mga minamahal natin, ng mga partner. Diba? May assurance. It's an expression of affection. It's also an expression of security na hindi kita pababayaan kahit ano pa. Kaya yung simpleng paghahawak kamay, pag-holding hands ng mga magpa-partner, talaga hong very significant yan. At sa kahit ano pa mangyari sa kanilang buhay, hindi kita bibitiwan, kahit pa nga mahuli ka, kahit pa nga mamroblema ka, nandito lang ako. At Edmar, sa mga katulad ni Edmar, huwag bibigay ha, lakasan ng loob. At kung hindi na rin kakayanin, pwede naman ilapit mo na rin itong si Ana, tulungan mo na siya to seek yung professional help. Dalin mo na siya sa psychiatrist para magbalik na rin yung sigla niya. Okay, mahirap na pinapatagal pa yung ganyan, hoping na magiging maayos. Minsan, kahit na gusto natin, bilang mga asawa, bilang mga anak, akala natin maayos natin ang kondisyon ng ating mga mahal sa buhay, pero hindi. Kailangan din natin ng pasasaan pa. Kaya nga nag-aral ng mahabang panahon ang mga doktor, ang mga espesyalista, ang mga psychiatrist natin, mga psychologist natin, para tulungan din tayo. Kaya naman, Edmar, good luck. Salamat sa pagtulong mo sa iyong asawa na si Ana. Thank you for holding on. Pero yun, humingi kayo ng tulong doon sa mga profesional, sa mga doktor, sa psychiatrist para mas maging masigla ulit at magbalik yung magandang kulay ng inyong pagsasama. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At syempre, kasabay po niyan, i-announce rin natin ang huling winner naman ng ating 250 pesos na cash. Congratulations to you, Helen Morcilla o si Morcilla Helen. Congratulations. Bukas ulit mga kapatid ha, walang bibitiw tuwing tanghaling tapat. Dito ka lang sa programang laging tapat sa iyo dahil puso sa puso ang ating usapan araw-araw. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy para sa programa nating Heart to Heart dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.